Pagbitak ng lupa. Hindi mo lubos maisip kung ano ang iyong gagawin kapag ang kinatatayuan ng iyong bahay at kabuhayan ay naglaho sa inyong mga paa. Ang lindol, kasama ng pagputok ng bulkan, ay ang mga kalamidad na parang magnanakaw na pwedeng magpakita kahit na anong oras at walang babalang ibinibigay bago puminsala ng buhay at ari-arian. Makikita naman natin ang pinsalang idinulot ng malalakas na lindol sa ibang bansa tulad ng Bandar Aceh sa Indonesia na tinamaan ng tsunami. Bohol sa ating bansa na tinamaan ng magnitude 7.2 na lindol. At ang kamakailang kagimbal-gimbal na lindol sa Nepal kung saan mahigit 8,000 katao ang nabatay. Ngayon na may nagbabadyang panganib na tinatawag na The Big One na pwedeng tumama sa Pilipinas, partikular na sa West Valley Fault kung saan maraming malalaking syudad ang nakapwesto. Ano nga ba ang maaari nating gawin upang mapaghandaan at mapaliit ang pinsalang maaaring idulot nito? Sa pagdiriwang ng ika-24 na anibersaryo ng Bureau of Fire Protection, binibigyan natin ng halaga ang paghahanda hindi lang sa sunog, kundi sa mga sakuna tulad ng lindol at bagyo at iba pang mga kaguluhan na pwedeng mangyari sa bansa. Pinapaigting natin ang kaligtasan ng mamamayan sa ilalim ng temang BFP at 24, Promoting Public Readiness Through Safety Awareness. Ang ating mga bumbero ay hindi lang pangsunog, kundi pansagip din sa ating mga kababayang biktima ng mga mapanganib na puwersa ng kalikasan. Bukod sa ating mga kawani sa firefighting operations, meron din tayong tinatawag na Special Rescue Unit o SRU na katumbas ng Special Action Force o SAF sa ating mga kapulisan. Mayroon silang pagsasanay sa high angle rescue, forcible entry at hazardous materials response. Taglay nila ang mga specialized na kagamitan tulad ng mga rescue vans, hydraulic tower equipment at high angle rescue equipment. Layunin ng BFP na palakasin ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong fire trucks na aabot sa 469 na darating hanggang Pebrero ng 2016. Kung saan 244 dito ay 1,000 gallon at 225 dito ay 500 gallon capacity. Ang mga bagong fire trucks na ito ay may makinang power takeoff o PTO at kayang bumuga ng tubig na tutumbas sa lakas ng mga fire trucks na kinasanayan ng gamitin ng ating mga bumbero. Taglay din ito ang ilang rescue tools and equipment na matatagpuan sa magkabilang gilid ng truck. Karagdagan din sa ating mga fire truck ay ang mga units na nanggaling sa Japan at Korea na ipapamahagi sa mga lugar sa Pilipinas na higit na nangangailangan ng mga ito. Tuloy ang pagpupuno natin ng kagamitang pangkaligtasan ng ating mga bumbero. Unti-unti na nating nadaragdagan ang ating mga personal protective equipment. Nakatalaga ang pagbili natin ng 1,248 na units ng self-contained breathing apparatus o SCBA at tig 1,600 na peraso ng fire helmets, coats and trousers, boots at gloves sa taong ito. Nakaantabay din ang ating mga ambulansya na umaabot sa 56 at kasalukuyang dumadagdag pa ang bilang ng mga ito. Ang gumagamit ng mga ito ay ang ating mga doktor at nurse sa emergency medical services na may specialized training sa emergency medical courses, advanced life support courses at iba pa upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayang na disgrasya ng sakuna. Ang isinusulong na bagong BFP organizational structure ay simula ng pagsasaayos sa hanay at serbisyong ibinibigay ng ahensya. Ang pagtatag nito ay sagot sa pagdating ng mga makabagong pangangailangan at pagsubok sa fire service ng bansa. Kasalukuyan din tayo nagdadagdag ng uniform personnel na umaabot na sa 18,725. Bawat isa sa ating mga bumbero ay sumasailalim sa matinding pagsasanay sa Fire National Training Institute sa Calamba, Laguna sa larangan ng rescue, firefighting at iba pa. Kung dati ay umaasa lamang ang ating mga bumbero sa mga operation procedures na galing sa kanilang karanasan at sa mga international manuals, mailalabas na natin ngayong taon ang BFP Operational Procedures Manual. Ang BFP Operational Procedures Manual ay nakatakdang ipatupad sa pamumuno ni BFP Director Ariel Barayuga
at pinangasiwaan ni Deputy Chief for Operations Chief Superintendent Lorenzo de Guia. Isang pangkat na binubuo ng mga eksperto sa fire safety enforcement, firefighting, emergency medical services, fire investigation, special rescue at disaster response ang gumawa ng manual na ito na magsisilbing gabay sa ating mga tauhang nagre-responde upang maging mas mabilis at maayos ang kanilang trabaho sa panahon ng sunog at iba pang kalamidad. Tuloy pa rin ang ating mga proyekto tulad ng Service Establishment Program at Service Upgrading and Modernization Program na naglalayong magpatayo ng mga fire station sa buong kapuluan. Nasa proseso na ngayon ang pagpapatayo ng mga fire station sa 413 lote sa buong bansa. Isinasaayos din ang mga kasalukuyang fire stations kabilang na mga nawasak sa Tacloban ng Bagyong Yolanda noong 2013. Kasama ng mga ahensya tulad ng Office of Civil Defense, NDRRMC, Department of Science and Technology, PNP, Coast Guard at iba pa. Nakikiisa kami sa pagbuo ng Emergency Response Network ng ating mga kababayan sa oras ng matinding pangangailangan. Ang inyong Bureau of Fire Protection ay laging handa sa anumang hamon na dulot ng sakuna. Kailangan natin magkaisa at magtulungan upang tayo ay maging ligtas sa kapahamakan. Hindi po kami kukurap sa pagbibigay katahimikan sa isip ng mamamayan sa panahon ng The Big One. Kayo po ay makakaasa sa aming patuloy na serbisyo sa lindol, sunog at baha. Espesyalisadong mga bumberong handa sa kahit anong sakuna. Kami po ang Bureau of Fire Protection.